Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, pag-usapan na muli natin ito ang ating Vice Presidente Sara Duterte, sapagkat mga mahal kong taga-subaybay ay mismong inamin na ni Vice Presidente Sara Duterte na mai-impeach siya at mayroong mag-i-impeach sa kanya, mga kaibigan. Nako, ay mismong galing ho sa kanya ang kumpirmasyon, mga mahal kong taga-subaybay. So bago po natin, wag po kayong aalis, bago po tayo magpatuloy, ay gusto ko pong kunin ang inyong panig, public opinion. Sang-ayon po ba kayo na itong si Sara Duterte bilang pangalawang pangulo ng ating republika ng Pilipinas ay ma-impeach, mapatalsik bilang isang vice presidente? Any reaction po diyan sa comment section? Inaanyayahan ko po kayo nagbigay ng anumang public opinion. Hindi po ito fake news. Nandito, panoorin, pakinggan, at nang lubusyo nating maunawaan itong nakatakda di umano na pag-impeach dito ho kay Sara Duterte. Heto po, mga kaibigan, pakinggan po natin ng mabuti. Nakarating na rin daw kay Vice President Sara Duterte ang impormasyong lantarang pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa kanya. Higit ng bise, malinaw na may mga gumagalaw para pabagsakin ang pamilya Duterte. Naku po! Babalik si Mean Los Baños. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila illustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President or because of power and politics. Pero hindi raw nag-aalala si Vice President Sara Duterte kung matuloy ang umano'y nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Mismong ang Vice Presidente ang nagkumpirma na nakarating daw sa kanya na may plano sa Kamara na patalsikin siya sa pwesto. pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Expected na yun na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Nako po, may karugtong po ito, mga kaibigan. Ipipli ko po muli sa inyo maya-maya. Bigyan po natin ng pansin itong mismong si Sara Duterte ang nagkumpirma ho na talagang mayroong magpapile ho sa kanya ng impeachment complaint laban ho sa kanyang ika nga po mga hindi magandang gawain bilang isang vice presidente. Ay, alam na alam niyo, di ba? Siya po ang nagkumpirma, siya ang nagsabi. But talagang pinapangunahan niya. Dahil wala pa po namang ika nga po formal na nag-file. Wala pang pinapangalanan ng tao na magpapile ho ng impeachment complaint laban ho kay Sara Duterte. But ang gusto po nating ipunto dito ay mismong kinumpirma ni Sara Duterte na talagang mayroon, handa siyang patalsikin, isang harassment di umano, at gustong pabagsakin sa politiko itong kanilang pamilya, at siyempre ang kanilang mismo pagkatao di umano ay gustong pabagsakin. Ay bakit ka matatakot, Sara Duterte? Kung wala naman legal na basihan para ikaw ay ma-impeach, ay kaya ka natatakot, at nagpapanik ka na, hindi mo alam ang gagawin na, ay may basihan. Kaya kahit ngayon pa man, mga kaibigan, ay pinangunahan niya na mayroon daw di umano na magpapal sa kanya ng impeachment complaint
Sabi nga niya narinig niya na, aba, magaling din ito sa Marites at na nakarating na sa kanya na niluluto ho, pinagbibintangan nila ay diyan sa kamera. So mga kaibigan, huwag po tayong mabigla, huwag po tayong magtaka, at alam ko yung iba ho ay matutuwa kapag nagkatotoo itong sinasabi ni Sara Duterte na talagang may magpapile sa kanya ng impeachment complaint. Naku po, ay matindi mga kaibigan. Kung wala kang kung naipaliwanag mo ba naman ang mga tanong sa'yo nung ikaw ay nandiyan sa DepEd, mga kaibigan, itong confidential fund, hindi niya ho naipaliwanag. Inamin niya ho ng ginastos sa loob ng 11 days itong 125 million. But hindi niya po maipaliwanag kung ano ang pinagastosan dito ho sa 125 billion. At mayroon din pong bilyones na nga po dapat siyang ipaliwanag nung kapanahon nasa Department of Education siya bilang sekretary, na hindi rin niya po maipaliwanag din. Kaya ang taong bayan ho, pepera ang kanyang tagasunod, ay nawala na po sa kanya ng tiwala. Dahil nga marami yung dahilan. Unang-una, bilang vice presidente ho ito, ay hindi ho ikangahoy pangkalahatan ang binibigyan niya ng interest, bagkus nandiyan din po ang pansariling interest na ginagawa niya. Pagtanggol kay Kibuloy, mga kaibigan, nandiyan din ho yung usapin ng West Philippine Sea, mga kaibigan, bilyones na pera, hindi rin maipaliwanag. Tapos ito po ang latest pa. Mantakin mo, mga kaibigan, libro ho. Doon sa libro, kaunting padaan lang ho ito. At tatalakayin natin ng lubusan sa ibang pagkakataan. Padaanan po natin yung libro na nagkainitin sila diyan po sa budget deliberation, na karapatan naman po ni Senador Risa Ontiveros na itanong ito. Dahil 10 milyon piraho ng taong bayan ito, mga kaibigan. Subalit iba ho ang sagot niya na napunta ho doon sa mga nakaraan na politics, mga utang na loob. Ay ang dapat sagutin niya ho dito itong libro. At natuklas ako nga itong tungkol sa libro na ito, kaya hindi pa niya masagot, mga mahal kong taga-subaybay, ay mayroong hindi magandang lalabas dito pag kanyang sinagot. Unang-una, bakit ang nakapaloob dito pangalan niya? At nandoon yung ika nga po'y friendship, na ika nga po'y pansariling interest, mga kaibigan, ang laman nitong ika nga po'y libro. O tapos ang gagamitin niya ay pera nyo, pera ko, pera ng taong bayan, na pambili. Mga kaibigan, wala sanang problema kung ito ika nga'y pera mo. At saka madali, ito po ay sa madaling salita, pera ng taong bayan ng pambili ng libro na halagang 10 milyon na nakapaloob doon po sa libro, yung mga larawan niya, pangalan niya, na ang purpose nito ay maagang pangampanya. In-mind condition po ang makakabasa nito, mga kaibigan. Kaya ngayon ho ay hindi ko po alam kung ano mangyayari dito, dahil malaki question mark ko ito. At mayroon pa kang kumakalat, mga kaibigan, Andy, hindi ho ako yun, Andy's vlog ako Andy ang author ho ng libro na ginaya nitong ni Sara Duterte. Yun po ang nakuha nating informasyon. But anyway, padaanan po natin minsan yan at kukulangin po tayo sa oras. So, ang importanteng mahalaga, mga kaibigan, ngayon, hindi ko natuloy na i-play yung kasunod dahil dito talagang ginagawang
sinungaling si Pangulong Bongbong Marcos, ipi-play ko po sana. Ay kinulang tayo sa oras. Sa susunod natin pong vlog kapag may pagkakataon po tayo. Ang gusto ko lang pong ihatid sa inyo, ito nga ho, siya na po ang mismong umamin na mayroong magpapile sa kanya ng impeachment complaint. Napababagsakin daw po siya ang politikong Duterte at ang kanilang pagkatao. Nabanggit nga dito yung asawa niya. Dahil kaya nabanggit ang pagkatao, ay dahil kasama yung asawa niya. Dito ho, sika nga po sangkot sa pinagbabawal na gamot. Nako, ay alam mo, Sara Duterte, ay wala ka dapat ikatakot kung wala kang ginagawa na anomalya. Kaya nagkakaganyan ka, desperado na, hindi na alam ang gagawin, at habang tumatagal, ay nabibisto ang iyong hindi magandang gawain at lumalabas ang iyong tunay na pagkatao. Hindi ho kami at hindi rin si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapabagsak sa iyo. Sarili mo ang nagpapabagsak sa iyo karera bilang isang vice presidente, sapagkat ayon sa iyong mga galawan ay hindi po maganda at hindi na ayon bilang isang vice presidente. Gusto nga kitang ipagtanggol Gusto lang. Gusto kitang ipagtanggol, ba't wala ho akong magawa na ipagtanggol ka bilang isang vice presidente? Dahil umahanap ako ng mga latest mo na kaganapan, na mga sinasabi mo, pinapahayag mo sa social media. Umahanap ako ng mga pagbabatayan ko. Wala akong makuha Kaya paano pa kita may pagtatanggol dyan? Ay mismo nga binibitawan mo na mga press release, mga galawan mo, lalo dyan sa deliberation ng budget o BP budget, hindi, kahit ipagtanggol kita, ay wala lulubog at lulubog ang pagkatao mo, dahil hindi po ako nagpapakalat ng fake news, nagbabatayo ako kung ano man ang mga video kong pinlay, ay kung ipiplay ko ho ang video mo, kaya nga, hindi kita maipagtanggol dahil hindi karapat-dapat. Mali ang ginagawa mo kung tama ang ginawa mo, may pagtanggol kita. At ika ngay kumampi ako sa iyo, di ba? Okay, talang ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news tayo dito. Tayo po ay independent vlogger. Wala po nag-uutos sa atin at wala po tayong grupo. But mayroon po tayong, marami po tayong mga kaibigan na kapwa vlogger na nire-respeto po natin yan, mga mahal kong taga-subaybay. Huwag pong kalimutan, like ko sa video na ito. Kapag may pagkakataon po kayo, pwede po kayong mag-share sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel. Please subscribe, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.